When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Jesus walked the lonely road to Calvary. Blood-stained each step that he made for me. My sin drove the nails in his hands and feet. And when he bowed his precious head, I know that he knew me. I know he knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. There his mangled body Joseph gently laid, the silent dark tomb at close of day. The guard sealed the tomb, set a watch ere long. Mary, though broken-hearted, now would have to leave him alone. I know he knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. Angels there from glory roll the stone away. Why seek the living among the dead? He lives with the Father to reign above. I know my name is written there, it's penned in Calvary's blood. I know he knows, he cares for me.
his hand, and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. Careless soul, why will you linger, wandering from the fold of God? Hear you not the invitation? Don't prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Why so thoughtless are you standing, while the fleeting years go by, and your life is spent in folly? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Hear you not the earnest pleadings of your friends to wish thee well? And perhaps before tomorrow you'll be called to meet thy God. Careless soul, oh, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, If you spurn the invitation till the Spirit shall depart, then you'll see your sad condition, unprepared to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, Magandang gabi mga kapatid. So, Miyerkules po ng gabi ngayon at ito po ang ating schedule po sa ating Facebook Live. Sa gabing ito, ang ating pag-uusapan po ay ang mga iba't ibang mga churches na itinayo po ng mga tao. Kung ang mga ito, ang mga kaanib po sa mga iglesyang ito na itinatag ng mga tao, o the churches built by men, ay magkakaroon po ng pag-asa ng kaligtasan. Ito po ang ating pag-aaralan po yung mahalaga sapagkat napakalungkot na kung tayo po ay kabilang sa mga churches built by men at nagkakaroon tayo ng pag-asa na tayo maliligtas. And later on, ay hindi tayo maliligtas. Di ba? Napaka-sakit po, napakahirap po ng ganong klaseng sitwasyon. Kaya mabuti na siguraduhin po natin kung yung ating kinabibilangan na grupo ng mga sumasampalataya ay meron talagang pag-asa ng kaligtasan. Di ba? Yun po isang marunong at matalinong kaisipan. Kaysa tayo po iaasa na tayo magkakaroon ng kaligtasan, later on, pagdating ng Panginoon, wala pala tayong kaligtasan. Di ba? Napakahirap po noon na tayo nagpagal, nagmalasakit, tumastos, pagkatapos ay wala pala tayong pag-asa. So, binabati po natin ang mga kakapsat na imbang gabi, kada kayo amin kakapsat, at ang ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan na igsuon.
at ang ating mga katugangan dyan sa Bicol Region, Dos Marahay na Banggi sa Indugabos, at sa ating mga kaibigan, kapatid sa Pangasinan, Masantos Yalabi, at si kayo namin. At sa mga kapatid po dyan sa mga Carabao Island, mayad ng gabi sa tanan. At siyempre dito po sa aming lugar, may pabengi, kekongan. So simulan na po natin ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Lahat ba ng mga churches, will all the churches be saved? Will man-made churches be saved? Yun po ang bigyan po natin ng kaukulang pansin. Baka naman po ay meron lamang tayong maling pag-asa at wala tayo talagang katiyakan sa ating kaligtasan. Dito po sa Psalm 127, ito po ang ating mababasa. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Maliban ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Ito po isang talata na nagsasabi sa atin, kung hindi ang Panginoon na responsible sa church na ating kinaaniban, walang kabuluhan ang ating pagpapagod. Yan ang sabi ng awit, di ba? If we apply to man-made churches, ganoon ang makikita natin. Kung hindi po itinayo ito ng Panginoon, kundi ng mga tao, walang kabuluhan ang pagpapagod. Hindi ba yun ay isang talata na dapat bigyan natin ng masusing pagpapansin? Kaya ang katanungan po ay, did God build all these churches today with differing names, doctrines, worship, salvation, hope, and organization? Tinayo ba ng Panginoon yon, ng Diyos, na nagkakaiba yung mga pangalan, nagkakaiba yung mga aral, nagkakaiba yung pagsamba, nagkakaiba yung kaligtasan, at pag-asa, at yung organisasyon, nagkakaiba. Hindi sila pare-pareho. Ang maniwanag po na kasagutan diyan ay hindi. Sapagkat ang Diyos po ay Diyos ng kapayapaan, at hindi po Diyos ng kaguluhan. Ang katotohanan po niya ng Diyos ay Diyos ng kaayusan. From the beginning hanggang sa panahon natin ngayon, ganun pong karakter ng Diyos. Siya po ay may kaayusan. In fact, God has always had a pattern for everything and managed to follow that. Meron siyang pattern na dapat nating sundin. That has always been the case. Palaging ganoon sa panahon. Kapag ang tao po ay siya po ay magtitiwala sa kanyang sariling kalooban, siya'y maliligaw. Hindi siya maliligtas. Yun po yung katotohanan diyan. Dahil kung meron tayong kakayahan sa ating sarili na maligtas ang ating sarili, hindi natin kailangan ng Panginoon. Pero ang katotohanan po, ang bawat tao ay kanya-kanyang lakad at tayo po'y nawala. Katulad ng isang mga kawan ng tupa na walang pastol. Sila po'y mawawala. Sila'y magkakanya-kanyang lakad. Ito po ang mababasa na sa Isaiah, chapter 53, verse 6. Ito po yung hula tungkol sa ating Panginoon, the suffering servant. Kanya makikita natin. At ito ang sabi po sa ating wika, sa awit, chapter 53, verse 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanyang Panginoon, sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. So ano nangyari sa bansang Israel? Kanya-kanya sila. Dahil sila po ay hindi nagtiwala sa Panginoon doon sa kanyang mga utos. So sila nawala, nagkanya-kanya sila. Sabi niya, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. So tayo po'y naligaw, kanya-kanya tayo ng lakad. Yun po ang mangyayari sa atin. Kapag tayo po'y nagsarili sa ating sariling kalooban. At di tayo susunod sa kaayusan na ipinakikita ng Diyos. Ito po ang paksa na ito, marahil ay hindi interesado marami. Pero it doesn't matter kung hindi ka interesado. Pero ang mahalaga kung ano yung totoo.
Ang katotohanan po dyan, ang mismo Panginoon nagsabi sa atin, nakakaunti lamang makasumpong ng daan ng kaligtasan. So, babalik tanong po natin ng mga nakaraang panahon hanggang sa Old Testament. Halimbawa po si Noah. Sa panahon po ni Noah, ay nagpasyang Diyos na patayin niya ang lahat na may buhay, pati mga tao, dahil sa kailang pagkakasala. At sinutusan niya si Noah na gumawa ng isang ark. Pero meron kaisa. God commanded Noah to build an ark and He gave him a pattern. Meron siyang pattern na dapat sundin ni Noah. Hindi gumawa si Noah ng ark sa sarili niyang kalooban, sa sarili niyang kaisan. Kundi nagbigay ang Diyos ng pattern kay Noah na dapat niyang sundin. Basahin po natin. Genesis 6:14. Gawa ka ng isang daong nayari sa kahoy na gopher, gumawa ka ng mga silid sa taong, at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko or 450 feet. Dahil ang 1 cubit is equal to 1.5 feet. Ang luwang ay 50 siko. So kung 50 times 1.5, 75. Pagkatapos, ang taas ay 30 siko, so 45 feet. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito ng isang siko sa dakong itaas. Ilagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. Gagawin mo ito na may una, ikalawa at 3 palapag. At sa bawat nabubuhay sa lahat ng laman at magsasakay ka sa loob ng daong ng 2 sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Dapat ay lalaki at babae mga ito. Sa mga ibon, ayon sa kanilang uri. Sa mga hayop, ayon sa kanilang uri. Sa bawat gumagapang sa lupa, ayon sa kanilang uri. 2 sa bawat uri ang isasama mo upang ang mga iyon ay manatiling buhay. At magbawang ka ng lahat ng pagkain at imbakin mo at maging pagkain para sa inyo at para sa kanila. Yun ang utos ng Panginoon. Yun ang pattern na ibinigay ng Diyos kay Noe. Anong ginawa ni Noe? Pinalitan ba niya? O siya'y sumunod? So, ang nagtayo rito ang Diyos. Bagamat tinutusan niya si Noah na siya mismong gagawa. Pero yung pattern at kaisa ng ark ay galing sa Diyos. Doon sa verse 22, gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. So, hindi binago ni Noe. Ang ginawa po ni Noe, sumunod lang siya doon sa pattern na ibinigay ng Diyos upang magawa po yung daong o yung ark. So, bagamat si Noah nagtayo physically, pero actually, Diyos ang nagtayo dahil ito'y galing sa kanyang kaisipan. Ito ay kanyang pattern. Walang pagkakaiba po sa isang architect na gagawa ng isang design ng isang bahay o building o ano man. Hindi naman siya mismong gagawa. May ibang gagawa. Pero, pag makikita mo at magtatanong yung mga tao, sino gumawa ng building? Si architects, ganito, kanya. Ganito rin dito. Ang architect ay ang Diyos. So, bagamat hindi siya physically gumawa, pero siya gumawa dahil doon ang siya nagbigay ng kaisa na yun. So, God built the ark through Noah and it served its purpose. Ang purpose ng ark ay 2. Ang kailang physical na buhay ay niligtas ng daong. Pero ang tubig na naglubog sa mga lahat ng masamang tao ay nagligtas sa kailang mga kaluluwa. Kaya 2 kaligtasan po yan. Physical salvation dahil hindi po sila namatay. At spiritual salvation dahil naligtas sila sa kasamaan ng mga tao sa panahon na yun. Kaya po sa 1 Peter chapter 3, dito po sa verse 20, dito po ang ating mababasa mga kapatid. Na noon ay mga Israel, ito po ay tumutukoy sa mga tao na buhay sa panahon ni Noah, nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe habang ginagawa ang daong na noon ay kakaunti, sa makatuloy 8 kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig.
Isipin nyo, ito po yung ginawa sa loob ng 120 years. At the same time na si Noah po ay ginagawa po niya yung daong, nangangarap din siya na ang mga tao magsisi sa kanilang mga pagkakasala. Kaya tinawag siyang preacher of righteousness. Hindi ba makikita natin? Yung tubig, pinatay niya ang lahat ng nilalang. So, paano siya niligtas ng tubig? Physically, niligtas sila ng daong, kaya hindi sila namatay. Sila niligtas ng tubig, isang kanilang mga kaluluwa. In other words, God destroyed sin by killing all men. Pinatay niya yung kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay ng lahat ng mga tao. Katulad po sa bautismo yan. Ang bautismo po sinisira niya ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. So yun ang mangyayari doon. Naligtas si Noah physically sa pamamagitan ng daong at yung mga hayop na kasama nila. Pero ang kanilang kaluluwa ay niligtas ng tubig sapagkat pinatay ng Diyos ang kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan sa panahon ni Noe. Ngayon din po yung sa tabernakulo o sa tabernacle. Yung tabernakulo, yung po ang lugar na kung saan figuratively nandoon ang Diyos. Kaya nga, yun ay may banal na lugar at banal sa pinakabanal. Ang tanging makapunta lang po roon ay ang mga saserdote. At ang tanging makakapasok sa banal, sa pinakabanal, o the holiest place, or holiest of the holy, ay ang chief of high priest. So, yun ay hindi pwedeng puntahan ng sino mga ordinaryong tao. So, ito yung iniutos ng Diyos kay Moses na maglagay siya ng tabernacle. Tingnan po natin sa Exodus chapter 25. At tiyakin mong gawin ang mga yon ayon sa anyong huwaran ng mga yon na ipinakita sa iyo sa bundok. And see to it that you make them according to the pattern which was shown you on the mountain. So, anong pinakita mo? Naalala po natin na magkat si Noah sa bundok at sa tumagal. Doon ay pinakita ng Diyos yung pattern sa tabernacle. Ginawa ba ni Noah yan? Sabay sumunod o ni Moses yon? Sabay sumunod sa pattern ng tabernacle? Yes. Dito po sa Exodus 39 verse 43. At nakita ni Moses ang lahat ng gawain at kailang ginawa yon, kung paano iniutos ng Panginoon ay gayon nila ginawa, at binasbasan sila ni Moses. Then Moses looked over all the work, and indeed they have done it as the Lord had commanded, just so they had done it. And Moses blessed them. Ano po yung salitang makikita natin? So, ganoon katulad ni Noah, si Moses, ganyan ang kanyang ginawa. Ginawa niya yung ayon sa pinakita niya doon sa bundok, yung pattern na ipinakita sa kanya ng Diyos doon sa bundok. Yun ang ginawa ni Moises. Wala siyang hindi ba? Yun lang. Kung paano pinakita ng Diyos. Yun ang kanyang ginawa. So, pagka pinag-uusapan natin ay pattern o huwaran, ang definition po niyan ay a form or model proposed for imitation. Exemplar. Something designed or used as a model for making things things like a dressmaker's pattern. Ito yung sinasabi ni Webster Merriam Dictionary. So, yun ang pattern. Pag ginawa mo yan, at sinunod mo, lalabas yung bagay na may pattern na ganoon. So, binigyan ng pattern ng Diyos yung tabernacle. So, kung susundin ni Moses yun ang lalabas. Yung tabernacle na sa kalooban ng Diyos. Gawa ng pattern ng Diyos sa ark. Pag ginawa ni Noah yun, ang lalabas ay yung ark na ayon sa kalooban ng Diyos. At kung susumayin natin at bigyan natin ng pansin, lahat po ng disobedience to the pattern were punished. So alam mo, pagsuway doon sa pattern ay pinarusahan ng Diyos. At makikita natin ang kabaksikan ng Diyos sa ganong paraan. Halimbawa sa Leviticus chapter 10 verse 1 and 2. Noon si Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya inutos sa kanila.
At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. So bakit sila pinatay? Dahil hindi sila sumunod doon sa pattern ng pagsunog ng incense. Sila'y gumamit ng apoy na hindi pinagutos ng Diyos. At sila'y pinatay ng Diyos. Kung papasinin po natin, ay napaka-sili lang po noon, apoy lang ang pinag-uusapan. Masusunog din naman yung incense, kahit anong uri ng apoy ang gagamitin, at masusunog din yon. Pero may pinagutos ang Diyos. Anong apoy ang gagamitin nila? Dito sa Leviticus 16 verse 12, kukuha siya mula sa dambana na nasa harapan ng Panginoon ng isang suuban na puno ng mga baga at ng 2 dakot na masarap na dinikdik na insenso at yan dadalhin sa loob ng tabi. Ilalagay niyang insenso sa ibabaw ng apoy sa harapan ng Panginoon upang ang mga usok ng insenso ay tumakip sa luklukan ng awa na sa ibabaw ng patuto upang huwag siyang mamatay. So, sa apoy lang ang pinag-uusapan, pero mayroong pattern at kung anong klaseng apoy ang gagamitin. Unfortunately, for reason we do not know, hindi ginawa ni Nadab and Abihu. Gumamit sila ng apoy na hindi pinagutos ng Diyos. At sila'y pinatay ng Diyos. So any disobedience to the pattern is punished. Dito po, pinatay sila ng Diyos. They were killed by God. Di ba? Dahil gumamit sila ng ibang apoy na kesa doon siya pinagutos niya. Ngayon, pupunta tayo sa ating pinag-uusapan. Paano sa iglesia? Sa church? Meron bang pattern? Kasi kung walang pattern, then we are at liberty to make our own church. Di ba? Walang pattern. But there is a pattern. Dito po sa God is only one church. Isa lang ang iglesia ang tinayo ng Panginoon and He built it through His Son. Ito'y tinayo sa pamamagitan ng ating Panginoon na kanyang bugtong ng anak. It is according to His eternal plan. Ito'y ayon sa kanyang walang layunin. Dito sa Efeso, chapter 4, verse 4, may isang katawan at isang espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Siyang ulo ano yung katawan na ito? Ito ba'y tumutukoy sa physical na katawan ng Panginoon? Hindi. Ipinapaliwanag din po ng sulat po ni Pablo sa mga taga-Kolosas kung ano itong katawan na ito. Ano itong katawan na ito? Siyang ulo ng katawan ng iglesia, siyang pasimula ang panganay mula sa mga patay upang siya maging pangunahin sa lahat ng mga bagay kanya. So yung katawan na yun, na iglesyang itanayo ng ating Panginoon na ayon sa walanggang panukala ng Diyos. Dito po sa Efeso chapter 3 verse 10 to verse 11, upang sa pamagitan ng iglesia ay may paalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito'y ayon sa walanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So ito'y ayon sa walanggang panukala according to His eternal plan. So isa lang ang pinlano ng Diyos na itatayo niyang church. Isa lang. Hindi 2, 3, 1,000, 40,000. Hindi. Isa lang. One, He planned only one church. And Jesus Christ built the church. Isa lang. Dito po sa Mateo, chapter 16, verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. So dito maliwanag po na nagtayo po ang Panginoon ng kanyang iglesia. He built only one church. Isa lang po ang itinayo ng ating Panginoon. Hindi po marami, isa lang. Isa lang po ang itinayo ng Panginoon. At maliwanag po yun sa binabasa nating banal na kasulatan. Yun, maliwanag eh. I'll build one church. At ito po ibinili niya sa pamagitan ng kanyang dugo. Dito po sa Acts chapter 20, dito po sa verse 28. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers,
to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Ito'y kanyang binili sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yun ang sinasabi, di ba? So, ilan ang iglesia ang itinayo ng Panginoon? Isa lang. At ito'y tinayo sa pamamagitan, at ito'y kanyang binili sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yun po ang maliwanag na mababasa natin. Hindi po maraming iglesia ang itinayo ng Panginoon. Isa lang. Isa lang ang tinatag niya. Kaya nga po nakapagtataka sa panahon po natin, napakaraming iba-iba klaseng iglesia, iba-iba klaseng pangalan, iba-iba klaseng pagsamba, iba-iba klaseng paraan ng kaligtasan. Yun po ba lahat ay maliligtas? Ano sagot doon? Kung isa lang po ang iglesia ito ng Panginoon, ilan ang ililigtas niya? E di isa rin. Isa lang iniligtas niya. Ililigtas lang niya yung iglesia yun na kanyang itinayo. Yun po yung maliwanag sa Efeso. Tandaan natin ang katawan na pinagbabinabanggit po rito ay hindi yung physical na katawan ng Panginoon, kundi ang iglesia ang itinayo niya. So, sa Efeso chapter 5 verse 23, sapagkat ang asang lalaki, ulo ng asang babae, gaya na Kristo na ulo ng iglesia, na siyang tagapagligtas ng katawan. Sila, yun ang pong ililigtas niya. Now, the church, like anything God built as a pattern. Lahat po ng itinayo ng Diyos may pattern niya. Yung ark, yung tabernacle, etc. Na ganun din po ang iglesia. Meron siyang pattern. Ito po yung tabernakulo na hindi ginawa ng kamay ng tao. Kung yung tabernakulong ginawa ng kamay ng tao, specifically Moses, ay sumunod sa pattern, ganun din tayo. Kailangan tayong sumunod sa pattern na iglesia ang itinayo ng ating Panginoon. Tingnan po sa Hebrews chapter 8. Dito sa Hebrews chapter 8 verse 1, at mga sumusunod, ngayon ang pangunahing bagay naming sinasabi ay ito. Mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Isang ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sapagkat itinalaga ang bawat pinakapunong pari upang magandog na mga kaloob at na mangalay. Kaya't kailangan din namang siya magkaroon ng kanyang hihandog. Kaya't kung siya'y nasa lupa, hindi siya maaaring maging pari. Sapagkat meron ng mga paring nagandog na mga kaloob ayon sa kautusan. Sila naglingkod sa anyo at anino na makalangit na sanktuaryo, sapagkat si Moses ay binalaan ng Diyos na malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Tiyakin mo ang yung gagawin ng lahat ng mga bagay ay sa huwalang ipinakita sa iyo sa bundok. So, ito'y ginawa ng kamay ng tao, yung tabernakulo sa Israel. Pero iglesia ay ang tabernakulo hindi ginawa ng kamay ng tao, kundi ng ating Panginoon. So, necessary inference, kung yung physical na tabernakulo sa Israel ay naginawa sa kamay ng tao, ay sumunod sa pattern ng Diyos. Lalo na po itong iglesia itinayo ng ating Panginoon. Hindi natin siya pwedeng palitan. Hindi natin pwedeng palitan ng pattern ng iglesia ng Panginoon. Mag-ingat po tayo doon dahil tayo po ay magkakaroon ng mabigat na kaparusahan sa Diyos. Pag sinira po natin ang iglesia tinayo ng ating Panginoon. Meron na pong pundasyon na naikabit. There is already a foundation that is laid. Iyan po ang pundasyon ng ating Panginoon. Dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 hanggang verse 11, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalinong tagapagtayo. Inilagay ko ang pinagsasaligan at ibang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat taong pagtatayo niya sa ibabaw nito. So, hindi lang tayo basta-basta nagtatayo. Kailangan tayo mag-ingat sa ating pagtatayo. Bakit? Sapagkat sino man na hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. So, mag-ingat tayo doon. Hindi tayo pwedeng gawa ng panibagong pundasyon dahil meron na pong nakalagay. Yan ang ating Panginoon. At kinakailangan tayo manatili sa pattern na pinahayag ng bagong tipan at sa pamagitan ng mga bagay na nakasulat. Sabi dito sa 1 Corinthians 4:6, mga kapatid, ang mga bagay na ito ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo.
upang sa pamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat upang sino man sa inyo ay huwag mataas laban sa iba. Matuto tayo kanyang manatili, huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Excuse me. Bakit nagkakaroon ng problema sa Korinto? Dahil hindi sila nanatili sa mga bagay na nakasulat. Kaya nagkakaroon sila ng kaguluhan. Ito rin po sa pangalang sulat ni Juan sa 9 na talata. Sino mang lumalampas at hindi na nanatili sa ni Kristo ay hindi kinaroon ng Diyos. Ang nanatili sa aral ay kinaroon ng Ama at gayon din ng Anak. So, kailangan tayong manatili sa aral ng ating Panginoon. Ngayon, paano natin malalaman na yung iglesyang kinaaniban natin ay iglesia tayo ng Panginoon? Kung sumusunod tayo sa pattern ng iglesia na ipinakikita sa bagong tipan, then, yung iglesia yun ay sa ating Panginoon. It is a church of Christ. Ito ay iglesyang tinayo ng Panginoon. Dito po sa Romans 16 verse 16, greet one another with a holy kiss. The churches of Christ greet you. So may mga iba-ibang kongregasyon sa iba't ibang lugar. At sila tinawag na churches of Christ o churches belonging to Christ. Bakit sila tinawag na churches of Christ? Dahil sila sumusunod doon sa pattern na mababasa natin sa bagong tipan tungkol sa iglesia ng ating Panginoon. Di ba? Yun po maliwanag na ating makikita. Kaya tinawag siyang churches of Christ. Dahil sila kay Kristo. Bakit? Sapagkat sila nagtayo sila sa ibabaw ng pundasyon ng ating Panginoon. Ang itinatayo, ang kanilang pinapangaral ay ang iglesia, ang doctrine ng ating Panginoon. So the apostles in the New Testament, together with preachers, preached the gospel and founded churches. Nung naitayo po nila, na ipangaral po nila yung Ebanghelyo at may mga taong sumunod at sumampalataya sa Ebanghelyo, sila ay nakapagtatag ng mga kongresyon na kay Kristo Jesus. At ang makikita nating kaliwanagan, they teach the same doctrine everywhere. Ang kailang tinuturong doktrina ay pareho kasi saan mang lugar sila mangaral. Dito po sa 1 Corinthians 4:17, dahil dito aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya magpapala sa inyo ng aking mga daan na kay Kristo gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawat iglesia. So, sa bawat dako, saan man? Pare-pareho lang tinuturo ni Apostle Paul. Sabi niya, gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawat iglesia. Did they teach different doctrines? Hindi. Pare-pareho aral tinuro nila. Ang aral ng ating Panginoon. Ang Church of Christ ay walang sariling aral. Ang ating pong itinuturo at ipinapangaral ay ang aral ng ating Panginoon, the doctrine of Christ. Wala nang iba. Walang Church of Christ doctrine. Wala tayong ganon. Di tayo gumagawa ng sarili nating aral. Sumusunod lang tayo sa aral ng ating Panginoon. Mayroong Baptist doctrine, mayroong Presbyterian doctrine, mayroong Roman Catholic doctrine, mayroong Methodist doctrine. Kasi yun ang turo nila. Kaya tinatawag sila sa ganung pangalan dahil yun ang turo nila. Tayo wala tayong turo. Ang turo natin ay ang aral ni Kristo. Kaya tinatawag tayong Church of Christ. Ngayon, at any church that departs from the New Testament pattern does not belong to Christ. It will not be saved. Hindi ito halamang itinanim ng Ama. So, makikita natin, parang inalin tulad ng iglesia at sa isang halaman. Pag hindi po itinanim ng Ama sa langit, ito'y kanyang bubunutin. In other words, hindi po ito maniligtas. Kaya tayo po mga nakikinig ngayon, ito po ay public, dito ng ating Facebook, public. Pag-isipan po natin mabuti. Kasi tayo po ay nag-i-invest ng ating panahon, ng ating pagod, at ng ating kaisipan,
Di ba nararapat lamang na nakakatiyak tayo na ang ating kinaaniban ay merong kaligtasan? Dahil kung wala, di kawawa naman po tayo. Pagdating ng panahon, tayo po inaasahan natin na tayo po ay maliligtas, pagkatapos hindi naman pala tayo maliligtas. Hindi ba? Ito sa Matthew 15 verse 13, ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim na aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Ano ibig sabihin? Tingnan po yung context, no? Yung context po, no, nagalit po ang mga Hudyo sa ating Panginoon dahil sa kanyang itinuro. At ito'y tinanong sa kanya, sinabi sa kanya ng mga lagad, hindi ba niyo alam kanya? Dito po sa verse 12 ng Matthew 15. Pagkatapos ay dumating ang mga alagad at sinabi sa kanya, alam mo bang nasaktan ng mga Pariseo nang marinig lang ang pananalitang ito? Ito, sagot ng Panginoon. Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi tinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Iba yung turo nila kanya. Iba yung turo ng mga Pariseo. Hindi sila tinanim ng Ama. So, sila bubunutin. So, kaya pagka tayo po ay umalis sa New Testament pattern na mababasa natin sa bagong tipan tungkol sa iglesia ng ating Panginoon, ay tayo bubunutin. Hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. So, only the church that Christ built, He will save on the last day. Yun lamang ililigtas sa huling araw o sa araw ng paghuhukom. Dito po sa Ephesians chapter 5 verse 23, sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya na Kristo ng ulang iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. Sinong yung niligtas niya? Yung itinatag ng Panginoon. Paano yung mga churches ginawa ng tao ni John Calvin, John Wesley, Martin Luther, John Smythe, etc. Based on human doctrines, will they be saved? They will not be saved. Hindi naman tinuturo yung aral ng ating Panginoon. They did not abide in the pattern shown in the New Testament. Hindi sila natili sa itinuro ng Panginoon. So, hindi rin sila maniligtas. Kahit gano'n po tayo kasincere sa ating pagsamba, hindi natin inahatulan ng sincerity ng mga nagsasamba sa mga man-made churches. We do not question their sincerity. Hindi natin makikita yun. Ang Diyos lang nakakaalam ng kailang sincerity. Having said that, yung kailang pagsamba will be in vain. Dahil tinuturo po nilang pinakaaral ay hindi aral ng Panginoon, kundi aral ng mga tao. So, hindi lahat ng pagsamba ay tatanggapin ng Diyos. This sa Matthew chapter 15 verse 9, in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Tinuturo niyo yung aral ng mga tao, hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsamba kapag kaganoon. So not all worship will be accepted by God. Yun lamang sumasamba sa Espiritu at katotohanan ang tatanggapin ng Ama. Pero kung hindi, at ang itinuturo po natin ay utos ng mga tao, unfortunately, mga kaibigan, ay walang kaligtasan doon. Yun po ang katotohanan. Marami pong fake news ngayon sa panahon natin ngayon, lalo na po nung lumaganap ang internet, ang social media, pero this is not fake news. Ang fake news ay ang mga doktrina ng mga tao. Sila po yung nagbibigay ng pag-asa sa mga tao, samantalang wala naman silang pag-asa. Dahil hindi sila sumusunod sa aral ng Panginoon at hindi sila nanatili sa doktrina o sa pattern na ibinigay ng Diyos sa bagong tipan. So all people saved by the gospel are in the church built by Christ, not in churches built by men. Yun ang totoo po doon.
Kung tayo po sumusunod sa tunay na ebanghelyo, we are added to the church built by Christ, not churches built by men. Hindi kilala ng Panginoon yung mga churches na yon. Ang kilalamang niya ay ang iglesyang itinayo niya. Dito sa Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who are being saved. Yun po ang makikita natin. So, sana po nakatulong po ang ating pag-aaral. Kung tayo po ay kaanib sa mga churches built by men, alam po natin yan kagad sa pangalan pa lang. Ang pangalan o pagkakilala ng iglesia ay iglesyang itinayo ng Panginoon. So, kanino ito? Sa ating Panginoon. So, kanino ito itatawag? Sa ating Panginoon. The Church of Christ. Sa susunod po ang ating pag-aaral, pagsisikapan natin, ano yung pattern ng iglesia? What is the pattern of the church na tinayo ng ating Panginoon? Ganon din ba ang iglesia na kung saan kayo nakaanib, mga kapatid? Abay kung hindi, we have to think. Katulad po ng nakarang election, we voted wisely as far as I'm concerned. We have to think wisely as well as far as our souls are concerned. Di ba? Yun, election lang yun. Pero pagkala ng pinag-uusapan, it entails eternity sa walang hanggan ang pinag-uusapan sa ganitong pag-aaral. So ito po ang mensahe natin sa gabing ito na ako'y nakatulong po sa atin at pagpalain na po tayo ng Diyos sa ating pag-aaral at pagsasaliksik sa katotohanan. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, bad language, disdain. God's name hold in reverence, nor take it in vain. Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. To Him that overcometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Ito pong Night with Ebon Pinion na po. Parang mahirap intindihin yung Ebon Pinion. Ano po? Pero sa pagsasaliksik po, ang ibig sabihin ng Ebon Pinion ay yung pong pakpak ng isang ibon, bird's wing. Particularly one that is dark or black.
like the color of ebony. So yung ebon ay maitim. Ganyan. Yung pinion ay pakpak. Ganyan. So itong awit na ito, ebon pinion, the phrase is used to evoke a sense of darkness and heaviness, as if a large dark bird is brooding over the sea. So maaaring itong awit pong ito ay tungkol po sa gabi na ating Panginoon ay maaaring sa Garden of Gethsemane at siya po'y malungkot dahil sa kamatayan na kanyang dadanasin. Night with heaven pinion brooded o'er the vale. All around was silent, save the night wind's wail. When Christ, the man of sorrows, in tears and sweat and blood, prostrate in the garden, raised his voice to God, smitten for offenses which were not his own. He for our transgressions had to weep alone. No friend with words to comfort, nor hand to help was there. When the meek and lowly humbly bowed in prayer, Abba, Father, Father, if indeed it may, let this cup of anguish pass from me, I pray. Yet if it must be suffered by me, thine only Son, Abba, Father, Father, let thy will be done. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as I walk, dear Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, this my humble plea. Daily let it ever be. Just a closer walk with thee. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? Let me walk, dear Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, this my humble plea. Daily let it ever be. Just a closer walk with thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me to that peaceful shore. Let me walk, Lord, close
close to thee. Just a closer walk with thee. When in Jesus is my plea, daily let it in, just a closer, just a closer walk with Yan po ang ating mga awit mga kapatid. So tapos na po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. At nalobin ng Panginoon sa Biyernes po mga kapatid. Kung meron kayong mga paksa na gustong pag-aralan, i-message lang po nyo ano po. At bibigyan po natin ng pagkakataon. Tayo po ay manalangin. Ang banal, kayo po ay magpapasalamat sa gabing ito, sa araw po ng araw na ito na dinagdag niyo sa aming buhay. At higit sa lahat, O Diyos, sa pag-asa ng kaligtasan na inyong iginawad sa amin sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Papasalamat po kami sa aming Panginoon. Iniwan niya ang kalulatihan sa langit at nagpangbaba, nagitulad sa amin bilang tao. At naging masunulan hanggang sa kamatayan sa krus. Sulang upang magkaroon lang po kami ng pagkakataon na maging matwid sa pamagitan ng kapatawaran sa mga pagkakasala. Kundi po ito'y pinakayag ng Espiritu Santo, hindi natin malalaman ang ganitong dakilang mensahe ng kaligtasan ng Diyos. Sana po, Diyos, sa araw ng bukas ay ganun din. Bigyan nyo kami ng karagdagan sa buhay. Nabigyan nyo kami ng magandang kalusugan upang magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Diyos mo kami sa namang pagkatukso. At nabigyan nyo kami ng kalakasan ng aming kalooban kapag kami ay nasa pagkakataon na kami po ay nasa kapigatihan o nasa dako ng pagdurusa, O Diyos. Patawarin niyo kami sa iyong mga pagkakasala. Dinadala din po namin ang kapatid na nasa pagkakasalukuyan po ay nasa banig ng karamdaman, Sister Lani. Sana gawin niyo sa kanya ang kalunasan sa kanyang nararamdaman. At yun din po sa mga kapatid na may karamdaman. Igawin niyo sa kanila ang kagalingan ng Diyos. Dinadala din po namin ang pamilya ng aming nasirang kapatid na si Brother Rick, na sana sila ay maging matatag sa gitna ng kailang kalungkutan at kawalan. At naisipin na ang aming kapatid ay mas nasa magandang kalagayan. At ganoon din sana kami pagdating ng oras ng aming paglilisan. Dinadalain din po namin ng Diyos na sana ay sa mga bagong nahalal na mga opisyalis ng gobyerno, sila ay mamunong mabuti upang kami magkaroon ng kapayapaan, kaisan, at patuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Ang lahat ng mga ito ay dinadalain, dakilang pangalan sa Kristo. Amen. So, loobin ng Panginoon po mga kapatid, sa araw po ng Biyernes, sama-sama tayo ulit. Magandang gabi sa inyo lahat at ingat po tayo lahat. God bless.